siyang nagpakilala sa bansa ng Israel. Kaya yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang definition of God, God is the Holy One of Israel. Kaya, gaano kahalaga ito? Kailangan importante ito. Take note, importante ito. Bakit? Ang Israel, anong religion ng Israel? They are Judaism. Ano yung aral o doktrina, main doctrine of Judaism? One God. That is the main doctrine of Judaism. Judaism believes that there is only one God. Kaya ang tawag sa Judaism, ito'y relihiyon na tinatawag na monotheism. Nang ibig sabihin, kumikilala sa nag-iisa lamang, monotheism. Iisang Diyos. Bakit mahalagang ikonsidera natin kung anong pananampalataya ng mga taga-Israel? Because ang definition para ng Biblia about God, He is the Holy One of Israel. Hindi niya sinabing, He is the Holy Two, He is the Holy Three of Israel. Amen. Take note, He is the Holy One. Okay. In Isaiah chapter 46 verse 9, papasadala naman natin ito ng konti. Ganito po ang nakasulat. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Okay. God defines Himself. Mismo ang Diyos nagsalita niyan. Ano ang sabi niya dyan, Brother Edgar? Ang sabi ng Diyos patungkol sa Kanya, I am God and there is none else. Binigyan kahulugan ng Diyos kung anong ibig sabihin ng Diyos. Ang sabi niya, ako ang Diyos. Wala nang iba. Sino nagsasalita dito? Yung Holy One of Israel. Sinabi niya, siya mismo nagsabi ako yung Diyos, liban sa akin ay wala na. Ako lamang, nag-iisa. At meron pang bahagi ng kasulat dyan, wala akong katabi. There is none beside me. Ako lamang talaga, ako lamang, nag-iisa. Ganon i-define ng Diyos mismo ang kanyang sarili. I am God, there is none else. Alam niyo po ba yung salitang I am? May sana. Yung salitang M is a singular form. Nang ibig sabihin po, ginagamit ito sa nag-iisa lamang na persona. I am. Kasi kung marami sila, we are God dapat. Pero hindi naman gano'n, di ba? I am God. That is very important sa pag-aaral. Okay, Isaiah chapter 44, verse 24. Ganito po ang nakasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong manunubos, at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na naglaradlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Okay. Another definition about God na sinasabi ng Isaiah is this. I am the Lord that maketh all things. Siya ti Diyos na nagaramid amin nga banbanag. Sa wikang Tagalog, ako ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay. Meron pong kadugtong, mag-isa. Take note sa wikang Ingles is, I am the Lord that maketh all things alone. Siya laing. Sa wikang Ilocano, may saklang. Ako lang mag-isa ang gumawa ng langit at lupa. Alam niyo, marami pang bersikulo to. Pero yun lang ang gusto kong ipabasa sa inyo. Now, gagawa tayo ng definition about God. The Bible defines God as the Holy One or the Supreme Being who is the Almighty and the all-knowing Creator of the universe. He is the Father that is worthy of all worship. Kung tatanungin natin kung anong ibig sabihin ng Diyos, pwede natin sabihin, siya ang Holy One of Israel. Tama yung sabi ng dictionary. The One Supreme Being. Ano pa? Ang makapangyarihan sa lahat. All-powerful. Ibig sabihin, the Almighty. He is the all-knowing Creator of the universe. Siya yung manlalalang. Sa iba pang pagbibigay kahulugan, He is the Father. And He is the one who is worthy to receive all worship. God the Bible defines God as He is the Father, He is Almighty, He is the Holy One of Israel. Ang ibig sabihin, maliwanag na sinasabi dito na yung Diyos, siya daw yung Ama. Okay, pwede nating sabihin, God is the Father. Very good.
God is the Father. Ang ibig sabihin, ang Diyos, siya yung Ama. Pwedeng pagbibigay natin yan ng kahulugan. Now, let's study about the being of God. Ano po ang ibig sabihin ng the being of God? Pag sinabi mong Diyos, ano ba ito? Pag sinabi mong Diyos, opisina ba ito? Ano? O pwede pang ipamigay yung pagka-Diyos? So, let's talk about the being of God. The essence of God. In John chapter 4, verse 24, alam natin lahat yan. Ang sabi niya, God is Spirit. Ang anyo daw ng Diyos ay hindi kagaya sa atin na may laman at dugo. Siya daw ay Espiritu, ang ibig sabihin ng Espiritu, walang laman at walang dugo. That is the being of God. Yan po yung anyo ng Diyos. God is Spirit. In 1 Timothy chapter 1, verse 17, pakibasa yan, Brother Edgar. Ito po nakasulat. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa isang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan kailanman siya nawa. Okay. Binanggit dito sa 1 Timothy chapter 1:17 ang patungkol sa Diyos. When we say God, what is the essence or what is the being of God? Anong sabi niya? God is the King eternal. He is immortal. Hindi daw namamatay, mga kapatid. And the invisible one, hindi siya nakikita. Yun daw yung Diyos. He is immortal, He is invisible, He is the King eternal. He is spirit in nature. Pero ang ibig bang sabihin, ano bang ibig sabihin pag sinabing spirit in nature? Wala bang kaanyuan? Huh? Pag sinabi ba ng Biblia na hindi nakikita ng Diyos, ay sadyang hindi na nakikita ang Diyos? Meron yung mga tinatawag na spirit realm. Alam natin, just like angels. Ang mga angels ay spirito. Nakikita ba natin ang mga angels? Nakikita ba natin ang mga angels? Hindi natin nakikita, maliban na sila magpakita. Amen? Amen. Ganon din ang Diyos. Makikita ba natin ang Diyos? Oh, hindi natin kayang tingnan sa ating naked eye kung hindi siya magpapakita because He is spirit in nature. Pero, ang anghel ba at ang Diyos, nakikita nilang bawat isa? Amen. Nakikita ba nilang bawat isa? Siyempre, nakikita nila. Because they are both spirit and being. Siyempre, yung mga spirit and being, nakikita nila ang bawat isa. Kaya nga, in Matthew chapter 18, verse 10, sabi niya, yung mga anghel daw, nakikita nila ang mukha ng Diyos. Nakikita nila ang face ng Diyos. So, yan po ang tinatawag na being of God. He is Spirit. He is the King. He is immortal. He is invisible. But, meron po siyang tinatawag na esensya o kaanyuan. Ang Diyos ay pwedeng makita. Maliwanag po ba? Ang Diyos ay pwedeng makita. Pwedeng makita. Kung magpapakita siya sa atin, pero kung sa atin, kung sa ibang mga beings, gaya ng mga anghel, ay lagi siyang nakikita. Ngayon, yan po yung tinatawag na being of God. Now, alamin naman natin kung ano pa ang pahayag ng Biblia patungkol sa Diyos. Basahin natin ang prominenteng versikulo, Deuteronomy chapter 6, verse 4. Okay, pasadahan ko na lang po, ilista na lang po ang versikulo, ha? What is written in Deuteronomy chapter 6, verse 4? Ang sabi niya, Hear, O Israel, our Lord God is one Lord. Tingin mo, Israel, ang ating Panginoong Diyos ay isang Panginoon. In Malakay chapter 2, verse 10, Have we not all one Father, one God created us? Sinasabi niya, ang pinapatunayan ko sa inyo, ang tinatawag na oneness of God. Ang kaisahan ng Diyos. Sinasabi ba ng Biblia na iisa lamang ang Diyos? Yung una, binasa natin, Deuteronomy chapter 6, verse 4, Hear, O Israel, our Lord God is one Lord. Yung Panginoong Diyos daw, isang Panginoon. In Malakay chapter 2, verse 10, sabi niya, Have we not all one Father, one God created us? Hindi pag meron lamang tayo isang Ama at iisang Diyos
ang lumalang sa atin? Yan po ang pahayag ng Biblia. In Psalm chapter 89 verse 26, Thou art my Father, my God, the rock of my salvation. Sinabi niya, my God, ang Diyos daw ay ang kanyang ama, ang bato ng kanyang pagliligtas. In Isaiah chapter 43 verse 10 to 11, Before me there is no God formed, neither shall there after me. Beside me there is no Savior. That is Isaiah chapter 43 verse 10 to 11. Ang sinasabi niya, ako daw ang Diyos. Sabi niya, ako ang Diyos, at libang sa akin ay wala na, at wala nang inanyo ang Diyos na una sa akin, o meron pa mang Diyos na inanyuan na darating pagkatapos ko. Sinasabi po ng Biblia, God is declaring to Himself, by Himself, nang sabi niya, abdalaing may maisang Diyos. No, damagin kanya tayo, nagdagdamag kanya tayo, numano ti Diyos, mabalin tayo sumbat timbaga ti Biblia. Ano timbaga ti Biblia kakabsat? Han tayo pulos mabasa ti Biblia nga ado ti Diyos nga dapat nga pagserbiyan. Kasi very tricky yung mga iba eh. Pag sinabing Diyos sa kanila hindi baga ikaw din naman ay Diyos, sabi daw kay Moses, di baga ginawa kitang Diyos sa kanila? Pag pinag-usapan yung Diyos sa mga ibang mga grupo pilosopo, tayo man daw na tao ay pwede rin naman tawagin Diyos. Correct! Pero ang pinapag-usapan hindi yung Diyos na palpak o Diyos na hindi tunay. Amen? Kasi pag sinabing Diyos tayo, tunay ba tayong Diyos? Iisa lamang ang tunay na Diyos. At yan ang pagtuturo ng Biblia that there is only one God, He is the Father, and He is the Creator. Now, yung nag-iisang Diyos na ito, saan siya naroroon? This is very important sa pag-aaral. Ano yun? The dwelling place of God. Kung kayo po tatanungin, ayan na nata ni Apo Tafta. Ha? Sa kanyang trono. Wala ba sa iyong puso? Kasi ang pagtuturo ng iba, pag sinabing Diyos, nasa akin. Nasa aking puso. Nakatira ang Diyos sa aking puso. Ganun ba yun? Sabi niya po yun. Baka sabi din ng pastor nila. Pero kung tanungin natin ang Biblia, there is a dwelling place of God. Take note, sulat nyo. There is a dwelling place of the Lord. Bakit natin papag-aralan ito? Para malaman natin na mali yung turo na God is omnipresent. Adung aminte yung mag-isursuro kakabsat o marami nagtuturo na sinasabi nila kahit saan daw andun ang Diyos. Mali po yun ha. Hindi po nakasulat sa Biblia na God is everywhere. Take note. No, dagisuro kasi ng mangigyo kakabsat, damagin nyo kanyada. Ask them. Sabihin nyo, saan naman nakasulat ng Diyos ay nasa lahat ng dako? Okay? Dahil ako na nagsasabi sa inyo, awan tikas jay na nakasulat. Amen. Walang nakasulat ng Diyos ay nasa lahat ng dako, kundi ito yung sinasabi ng Biblia. Secret place of the Most High. Meron bang kinaroroonan ng Diyos? Amen. Meron ang sabi ng Biblia. Saan daw naroroon ang kinaroroonan ng Diyos? Sekreto. Kung saan yon. Ang ibig sabihin ng sekreto, hindi alam ng mga tao kung saan naroon yon. Pero alam ba ng mga anghel? Siyempre, alam nila. Si Satanas man naroon. Pero tayo, hindi natin alam. Pero ito, isang malinaw. There is a dwelling place of God. Merong tahanang dako ng Diyos. Saan ang tahanang dako ng Diyos? Psalm chapter 11, verse 4. Saan? Ito nakasulat. Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas. Ang kanyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Kakabsat, memorize nyo ha. Amen. Psalms 11 verse 4. Very important ito. Ito ang pangbali o pangsira ng paniniwalang omnipresente ang Diyos o ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Anong sinasabi ni David? Ang sabi niya, the Lord, the one Lord, is in His throne. Ang Diyos daw ay nasa kaniyang luklukan. The Lord's throne is in heaven. Saan daw ang Diyos? Andun siya sa kanyang luklukan. Amen. Saan daw yung luklukan ng Diyos? Nasa langit. Ang langit ba ay lupa? Saan ang langit? Kasi baka naman sabihin nila,
Kaya naman sinasabi nila God is omnipresent because baka naman ang alam nilang langit ay dito na sa lupa yun. Hindi po ganon. Pag sinabi pong saan yung langit, ito yung magandang tanong na next doon eh. Saan ang Diyos? Nasa kanyang luklukan. Saan yung luklukan niya? Nasa langit. Ang tanong, saan ang langit? Binasa din ni Brother Edgar. Mula sa langit, tinitingnan niya ang mga tao o nagmamasid siya sa mga tao. Anong ibig sabihin? Saan ang langit? Ito natin ituro doon. Basta, saan man naroon ang langit, pero alam natin, ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa. Bakit? Sinasabi ng Biblia, ang Panginoon daw doon, tinitingnan niya tayo habang dito tayo sa lupa. Paano mo makikita kung pag tumungo, ang ibig sabihin, looking down. Maliwanag ba yan na looking down? Isaiah chapter 63 verse 15. Looking down. Ito po ang pagkapahayag. Tumungo ka mula sa langit at tumingin ka mula sa tahanan ng iyong kabanalan at ng iyong kalulhatian. Saan nandoon ang iyong sikap at ang iyong mga makapangyarihang gawa, ang iyong pagmamagandang loob at ang iyong mga habag ay iniurong mo sa akin. Okay. Sabi niya, from heaven, the habitation of thy holiness and glory, you look down. Sa langit daw ang ibig sabihin, nasa taas ng langit, ang Diyos mula sa habitation of His holiness and glory, siya ay tumungo at tinitingnan niya tayong lahat. Ang mga supporting verse natin dyan, napakarami mga kapatid. Ano po? Napakarami dyan. 2 Chronicles chapter 7, verse 14, Psalm chapter 57, verse 3, Psalm chapter 14, verse 2, Deuteronomy chapter 26, verse 15. Lahat ng mga sinabinanggit kong talata, pinapatunayan nila na ang Diyos ay nasa langit at mula sa langit, tinitingnan niya ang lupa. Mula sa langit, take note ha, mula sa langit, tinitingnan niya ang lupa. Hindi mula sa lupa, tinitingnan niya ang